Tahimik ang buong kapilya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ng ilang mga kamag-anak at ang malumanay na boses ng pari na nagbibigay ng huling basbas. Nakatayo si Maria sa pinakalikuran, sa tabi ng malaking pintuan na gawa sa narra. Hindi siya makapaniwala na narito siya sa libing ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Ang kabaong na nasa gitna, napapalibutan ng napakaraming puting bulaklak, ay gawa sa mamahaling kahoy at kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa aranya. Sa loob niyon ay nakahimlay daw ang kanyang amo, si Doña Carmen de Villa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sabi ng pari, at nag-antanda ng krus ang lahat. Ito na ang huling sandali. Kung hindi siya kikilos ngayon, habang buhay na siyang magsisisi. Naramdaman ni Maria ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang puso niya ay tila kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit mas malakas ang tinig sa kanyang isipan, ang tinig na puno ng alaala at utang na loob. Nang akmang babasbasa ng pari ng banal na tubig ang kabaong, humugot ng isang napakalalim na hininga si Maria at isinantabi ang lahat ng takot. Hindi totoo yan. Ang sigaw niya ay pumunit sa katahimikan ng buong kapilya. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanyang direksyon. Ang mga bulungan ay biglang umugong na parang bubuyog. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng mga tao, ang pagtataka, ang pagkainis. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya papalapit sa gitna. Nanginginig ang bawat hibla ng kanyang katawan. Sinungaling kayo! Sigaw niyang muli. Itinuturo ang kabaong. Peke ang kabaong na yan. Walang laman yan. Buhay si Ma'am Carmen. Buhay ang amo ko. Ang gulat sa mukha ng lahat ay napalitan ng pagkabigla. Si Fernando, ang nag-iisang anak ni Doña Carmen, ay napatayo. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkalito. Sa tabi nito, ang asawa niyang si Juliana ay dahan-dahang tumayo. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero hindi ang mga reaksyon nila ang nakikita ni Maria. Ang nakikita niya ay ang mga nangyari. Ilang araw lang ang nakalipas. Ilang araw pa lang ang nakalipas sa silid ni Doña Carmen habang tinutulungan niya itong magsuklay ng mahaba at kulay pilak nitong buhok. Salamat, Hija, mahinang sabi ni Doña Carmen. Ang mga mata nito ay mababakas ang kabaitan habang nakatingin sa salamin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napangiti si Maria. Wala po yun, ma'am. Trabaho ko po to. Hindi lang ito trabaho para sa'yo, Maria. At alam ko yon. Kinuha ni Doña Carmen ang kamay ni Maria. May idinukot ito mula sa maliit na kahon ng alahas sa kanyang mesa. Isang luma, ngunit magandang silver na alpiler. May maliit na perlas sa gitna. Para sa'yo. Naku, ma'am, hindi ko po matatanggap yan. Masyado pong mahalaga yan. Gulat na sabi ni Maria. Hinawakan ni Doña Carmen ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Pamana pa ito ng lola ko, pero gusto kong ibigay sa'yo bilang pasasalamat. At isa pa, dagdag nito, nakausap ko na ang foundation. Simula sa susunod na pasukan, sagot na nila ang pag-aaral ng kapatid mo hanggang makatapos ng kolehiyo. Naramdaman ni Maria ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi siya makapagsalita. Ang kabaitang ipinapakita sa kanya ni Doña Carmen ay higit pa sa relasyon ng isang amo at katulong. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Nauutal niyang sabi. Shh! Tama na, nakangiting sabi ng matanda. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Juliana, ang asawa ni Fernando. Suot nito ang isang mamahaling bestida at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit walang makakapantay sa talim ng kanyang tingin nang makita ang eksena sa pagitan ni Maria at ng kanyang biyenan. Mukhang may nagkakaiyakan dito, sabi ni Juliana. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Lumapit ito at tiningnan ng alpiler
sa kamay ni Maria. Isang napakagandang pamana, bagay na bagay, sa isang museo, hindi sa isang katulong na hindi naman alam ang halaga niyan. Naramdaman ni Maria ang panliliit sa sarili. Agad niyang sinubukan ibalik ang alpiler. Sige po, Ma'am Carmen. Ngunit pinigilan siya ni Doña Carmen. Akin ito, Juliana, at ibinibigay ko ito kay Maria. Wala kang pakialam. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tiningnan ni Juliana ang kanyang biyenan na tila sinusukat ito. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Okay, kung yan ang gusto ninyo, Mama. Idiniin niya ang huling salita bago tumalikod at naglakad palabas. Sa may pintuan nakatayo si Fernando. Nakita nito ang lahat. Ngunit tulad ng dati, wala itong sinabi. Yumuko lang ito at umiwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata ni Maria. Ngunit ngayon, dito sa kapilya, wala na ang Fernando na yon. Ang kaharap ni Maria ay isang lalaking nag-aalab sa galit. Anong kalokohan ito, Maria? Sigaw ni Fernando. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Wala kang respeto. Sa libing pa talaga ng nanay ko? Hindi natinag si Maria. Ang takot niya ay napalitan na ng determinasyon. Tiningnan niya si Fernando ng diretso sa mata. Hindi kalokohan to, Sir Fernando. Alam ninyo sa puso ninyo na may mali. Alam ninyong hindi basta-basta mamamatay ang nanay ninyo ng ganoon lang. Bago pa makasagot si Fernando, humakbang papalapit si Juliana. Hinawakan nito ang braso ng asawa. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Maria, malamig at puno ng pagbabanta. Ngunit may kasamang mamangiti ng isang taong alam na siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Isang nangiting nagsasabing, "Subukan mo. Hindi ka mananalo." Ang mga galit na mata ni Fernando at ang mapanuyang namang ngiti ni Juliana ay unti-unting lumabo sa isipan ni Maria. Ang ingay ng kapilya ay napalitan ng katahimikan ng mansyon noong gabing iyon. Ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Masaya pa si Doña Carmen nung hapong yon. Nagpabili pa nga ito ng paborito nitong ice cream at pinagsalo silang dalawa sa hardin. Nagkwentuhan sila tungkol sa kabataan ni Doña Carmen at sa mga pangarap ni Maria para sa kanyang kapatid. Walang bahid ng anumang sakit o lungkot sa mga mata ng matanda. Kaya naman nagtaka si Maria ng bandang 8:00 ng gabi pagkatapos niyang ihatid ang salabat sa kwarto nito ay nagreklamo ito ng bahagyang pagkahilo. Okay lang po ba kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Maria. Umiling si Doña Carmen at bahagyang ngumiti. Medyo nahihilo lang ako, Hija. Siguro ay dahil sa orange juice na ipinadala ni Juliana kanina. Medyo kakaiba ang lasa. Iwinagayway nito ang kamay. Pero huwag mo nang intindihin. Matutulog ko lang ito. Tumango si Maria. Ngunit may kaunting kaba siyang naramdaman. Pagbaba niya sa kusina, nakita niyang papasok sa mansyon si Juliana. Kasama nito ang isang lalaking hindi pamilyar. Matangkad dito. Seryoso ang muka at may dalang isang itim na maleta. Mukha itong doktor, pero hindi ito si Dr. Sandoval ang matagal ng doktor ng pamilya. Sino po siya, ma'am? Magalang na tanong ni Maria. Tiningnan siya ni Juliana mula ulo hanggang paa. Tila isa siyang dumi sa sahig. Bagong doktor ni Mama. Masyado nang matanda si Dr. Sandoval. Baka mali-mali na ang diagnosis. Ngayon, umalis ka sa daraanan ko. Hindi na nakasagot si Maria. Nagmamadali silang umakyat sa hagdan patungo sa silid ni Doña Carmen. Sumunod si Maria, may dalang isang basong tubig. Iniisip na baka kailanganin. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto ng silid, hinarang siya ni Juliana. Saan ka pupunta? Mataray na tanong nito. Magdadala lang po ng tubig, ma'am. Hindi na kailangan. Nandito na ang doktor. Masyadong masikip sa loob para sa mga katulong, sabi ni Juliana. At marahan ngunit mariing isinara ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Maria. Nakatayo lang si Maria sa labas ng ilang minuto. Nakikinig. Ngunit wala siyang marinig na kahit ano. Walang boses,
Walang tunog ng kahit anong medical equipment. Tanging katahimikan. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid sa ibaba na may mabigat na pakiramdam. May mali. Talagang may mali. Hating gabi, nagising si Maria sa isang kaluskos. Hindi ito malakas, pero sapat na para magising ang diwa niyang kanina pa hindi mapakali. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana na nakaharap sa driveway. Sa dilim, naaninag niya ang dalawang anino, isang lalaki, ang bagong doktor, at ang driver ni Juliana. May binuhat silang isang bagay na mahaba at nakabalot sa makapal na kumot. Isinakay nila yon sa likod ng isang itim na van na walang anumang marka. Napapikit si Maria. Guni-guni niya lang siguro. Baka isang lumang kasangkapan lang na ipinatatapon ni Juliana. Pinilit niyang paniwalain ang sarili at bumalik sa higaan. Ngunit hindi na siya dinalaw ng antok. Kinabukasan maaga siyang gumising para ihanda ang agahan ni Doña Carmen. Ngunit pag-akyat niya, nakita niyang bukas ang pinto ng silid nito. Nasa loob si Fernando, nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at hawak ang kanyang ulo. Si Juliana naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod. Ma'am Juliana? Sir Fernando? Kinakabahang tanong ni Maria. Gising na po ba si Ma'am Carmen? Dahan-dahang lumingon si Juliana. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto. Ngunit para kay Maria, mukha itong peke. Ang lungkot sa mukha nito ay parang isang maskara. Maria, sabi ni Juliana sa isang pilit na mahinang boses. Wala na si Mama. Inatake sa puso kagabi habang natutulog. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Maria. Nabitawan niya ang tray na kanyang dala. Ang tunog ng nabasag na tasa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi maaari. Hindi po totoo yan, umiiling na sabi ni Maria. Malakas pa po siya kagabi. Nag-ice cream pa po kami. Ang mga atake sa puso hindi namimili ng oras, Maria. Malamig na sabi ni Juliana. Ngayon, kung maaari lang, linisin mo ang kalat mo at bigyan mo kami ng espasyo para magluksa. Walang nagawa si Maria kundi ang umiyak habang pinupulot ang mga bubog. Ang buong araw ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Ang pagdating ng mga taga-funeral home, ang pag-aayos ng burol, ang pagdagsa ng mga nakikiramay. Lahat ay gumagalaw. Pero si Maria ay parang natigil sa oras, paulit-ulit na binabalikan ang mga nangyari kagabi. Ang pagkahilo, ang kakaibang lasa ng juice, ang bagong doktor, ang pagsara ng pinto, ang kaluskos sa hating gabi. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga bisita, hindi na natiis ni Maria. Kailangan niyang makita ang silid. Kailangan niyang humanap ng kahit anong magsasabi sa kanya na nagkakamali lang siya. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit ay nasa lugar. Pero ang hangin ay parang mabigat at malungkot. Nagsimula siyang maghanap. Tiningnan niya ang basurahan, pero wala itong laman. Tiningnan niya ang mesa, ang mga drawer. Wala siyang makitang kakaiba. Napaluhod siya sa sahig, nawawalan na ng pag-asa. Baka nga totoo. Baka nga tinanggap na lang niya dapat ang katotohanan. Nang akma na siyang tatayo, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng kama. Gumapang siya palapit at inabot ito. Nang makita niya kung ano yon, huminto ang kanyang paghinga. Iyon ang silver na alpiler na may perlas. Ang regalong ibinigay sa kanya ni Doña Carmen. Ang huling alaala niya rito. Nahulog ito sa sahig na tila nagkaroon ng agawan o munting pagpupumiglas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito na ang patunay. Hindi siya nababaliw. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Hindi namatay si Doña Carmen. Kinuha siya. Malakas na ibinagsak ni Fernando ang baso ng whiskey sa ibabaw ng mamahaling lamesa na gawa sa mahogany. Ang alak ay tumapon at dumaloy sa makintab na kahoy. Hindi niya ito pinansin. Ang init ng alak sa kanyang lalamunan ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng galit at pagkakasala na sabay na sumusunog sa kanyang dibdib. Ang eksena sa kapilya kanina
ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sigaw ni Maria, ang mga matang mapanghusga ng kanilang mga kamag-anak, at higit sa lahat, ang mukha ng kanyang ina sa kanyang alaala. Isang mukha na tila nagtatanong kung bakit hinayaan niyang mangyari ang lahat. Fernando, tama na yan. Narinig niyang sabi ni Juliana mula sa pinto ng kanilang silid. Pumasok ito at isinara ang pinto. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim. Hindi makakatulong ang paglalasing mo. Huwag mo akong sabihan kung anong gagawin ko, sigaw ni Fernando. Hinarap niya ito, ang mga mata ay namumula. Juliana, ano ba talaga ang nangyari? Bakit may ibang doktor? Bakit hindi mo ako sinabihan? Lumapit si Juliana sa kanya. Inabot nito ang kanyang pisngi, ngunit iwinaksin niya ang kamay nito. Hindi ito natinag. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Dahil ayokong mag-alala ka pa, mahal ko. Malambing nitong sabi. May malubhang sakit sa puso si Mama. Matagal na niyang itinatago sa tin, ayaw niyang maging pabigat. Ang doktor na yun ay isang espesyalista na sinubukan siyang gamutin ng palihim. Sakit? Pero mukha siyang malakas. Nangihinang sabi ni Fernando. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi niya ay gustong-gustong maniwala para matapos na ang lahat ng pagdududa. Ganoon ang mga De Villa, hindi ba? Malakas sa labas, pero marupok sa loob. Mapait na sabi ni Juliana. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Fernando, ginawa ko ang lahat para sa kanya, para sa tin. Pero huli na ang lahat. At itong si Maria, gusto niya lang tayong sirain. Gusto niyang magsamantala sa sitwasyon para makakuha ng pera. Umiling si Fernando. Hindi ganoong klase ng tao si Maria. Talaga ba? Tumaas ang kilay ni Juliana. O baka naman hindi mo lang talaga kilala ang mga taong nasa paligid mo? Tulad ng hindi mo talaga pagkakilala sa sarili mong ina. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya. Bigla niyang naalala ang isang gabi. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tunog ng nabasag na salamin. Ang sigaw ng mga tao. Ang malamig na bakal ng manibela sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lasing na lasing siya noon, galing sa isang party. Minaneho niya ang kanyang bagong sports car ng napakabilis. Sa isang madilim na kanto, may nabangga siyang isang motorsiklo. Hindi siya tumigil. Sa sobrang takot, mas lalo pa niyang tinapakan ang silinyador. Kinaumagahan, ginising siya ng kanyang ina. Hindi ito galit. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagkabigo. Ayos na ang lahat, sabi lang nito. Nakausap ko na ang pamilya. Binigyan ko sila ng sapat na pera para manahimik at para sa pagpapagamot ng lalaki. Hindi na sila magsasampa ng kaso. Wala nang makakaalam nito, Fernando. Pero sana ito na ang huli. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Tanging ang bigat ng kahihiyan at utang na loob. Mula noon, ang relasyon nila ay nagbago. Palagi nang may isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa isang sikretong hindi nila kailanman pinag-usapan muli. Ginamit ng kanyang ina ang pera para bilhin ang kanyang kalayaan. At mula noon, palagi niyang naramdaman na pag-aari nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Fernando, ang boses ni Juliana ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Iniwan kanyang mag-isa sa kasalanan mo, hindi ba? Tila nababasa nito ang kanyang isip. Ginamit niya ang pera para kontrolin ka, para iparamdam sa'yo na may utang na loob ka habang buhay. Ganyan kanya minahal. Naramdaman ni Fernando ang pagkirot sa kanyang puso. Totoo. May katotohanan sa sinasabi ni Juliana. Ako, Fernando. Bulong nito, inilapit ang mukha sa kanya. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Ako ang tatayo sa tabi mo kahit anong mangyari. Kaya pakiusap, maniwala ka sa akin. Kailangan nating maging matatag para sa pamilya natin. Ang pagdududa ni Fernando ay dahan-dahang natunaw
at napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pagsandig sa lakas ni Juliana. Ito ang kanyang naging kanlungan. Ang taong tumanggap sa kanya, kahit alam nito ang kanyang mga kahinaan. Tumango siya. Anong gagawin natin kay Maria? Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Juliana. Kinabukasan, sa sala, habang ang mga kamag-anak ay nag-uusap ng pabulong tungkol sa iskandalo sa libing, pinanatili ni Fernando ang isang matatag na anyo. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga tingin, ang mga tanong sa kanilang mga mata. Pinagmamasdan niya si Maria na nagliligpit ng mga pinagkainan ng mga bisita. Umiiyak ito ng tahimik. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng sakit na yon, nakita niya rin ang determinasyon. Isang bahagi niya ang gustong lumapit at tanungin ito. Ngunit naroon si Juliana sa kanyang tabi. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang braso, isang paalala kung kanino siya dapat kumampi. Tumalikod siya at iniwan si Maria sa kanyang pag-iisa. Habang paakyat siya sa hagdan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang laman. Alam ko ang ginawa ninyo. Napatigil si Fernando sa gitna ng hagdan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang sigaw ni Fernando sa kapilya ay umalingaw-ngaw pa rin sa tenga ni Maria habang kinakaladkad siya ng 2 security guard pabalik sa mansyon. Hindi na siya nagpumiglas. Alam niyang wala siyang laban. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang sa pandinig ng lahat. Ikinulong siya sa maliit na bodega sa likod ng kusina. Madilim at amoy alikabok. Isang maliit na bumbilya lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Umupo si Maria sa isang lumang baul. Niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Patawarin niyo po ako, Ma'am Carmen. Bulong niya sa hangin. Sinubukan ko po. Ilang oras siyang naghintay sa dilim. Sa wakas, bumukas ang pinto. Pumasok si Juliana, kasunod si Fernando. Ang mukha ni Juliana ay puno ng tagumpay. Si Fernando naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ano Maria? Masaya ka na? Sarkastikong sabi ni Juliana. Nakuha mo na ang atensyon na gusto mo. Nakagawa ka na ng eksena. Ngayon, sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para tumahimik ka na? Umiling si Maria. Wala po akong kailangan na pera, Ma'am Juliana. Ang gusto ko lang po ay malaman ang totoo. Tumawa si Juliana, isang tawang walang kagalakan. Lumapit ito at biglang sinampal si Maria ng napakalakas. Ang totoo? Ito ang totoo. Mangmang nakatulong. Patay na ang biyenan ko. At kung hindi ka titigil sa kabaliwan mo, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng Pasko. Naramdaman ni Maria ang hapdi sa kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa mga mata ni Fernando. Walang reaksyon. Tila isa siyang estatwa na nanonood lang. Bigyan mo kami ng isang magandang rason kung bakit hindi kami tatawag ng pulis ngayon din. Malamig na sabi ni Juliana. Hindi sumagot si Maria. Ano pa bang sasabihin niya? Anong ebidensya ang meron siya? Isang alpiler at isang pakiramdam na may mali. Wala, hindi ba? Ngumisi si Juliana. Manatili ka dito. Pag-iisipan namin ni Fernando kung anong gagawin sa isang ahas na tulad mo. Tumalikod sila at muling ikinandado ang pinto. Naiwan siyang muli sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang nararamdaman niya, kundi galit. Isang nag-aalab na galit. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Doña Carmen. Tiningnan niya ang paligid. May isang maliit at mataas na bintana. Ang salamin ay sira na at tinakpan lang ng karton. Inusog niya ang baul at ilang mga kahon para gawing akyatan. Hirap man, nagawa niyang maabot ang bintana. Sinipa niya ang karton at maingat na lumusot sa makitid na butas.
Ang ilang bubog ay sumugat sa kanyang braso, pero hindi niya ito ininda. Nang makalabas, hindi siya lumingon. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mansyon na dati niyang itinuring na tahanan, isang lugar na ngayon ay naging isang magandang kulungan. Wala siyang ibang maisip na puntahan, kundi isang tao lang. Isang taong alam niyang mas kilala at mas mahal si Doña Carmen kaysa kahit kanino. Gabi na nang marating niya ang maliit na bahay sa isang simpleng subdivision. Kumatok siya sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog sa pagod at kaba. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at mabait na mga mata. Si Mang Kiko, ang driver ni Doña Carmen sa loob ng halos 30 taon bago ito magretiro. Maria, hiha, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Mang Kiko nang makita ang gusot niyang damit at ang mga galos sa kanyang braso. Tuloy. Sa loob ng munting sala, habang pinapainom siya ni Mang Kiko ng isang basong tubig, ikinuwento ni Maria ang lahat, ang biglaang pagkamatay, ang bagong doktor, ang eksena sa libing, ang pagkulong sa kanya. Sa simula, nakikinig lang si Mang Kiko na may pag-aalinlangan sa mukha. Pero nang ilabas ni Maria ang silver na alpiler mula sa kanyang bulsa at ikinuwento kung paano niya ito natagpuan sa ilalim ng kama, nagbago ang ekspresyon ng matanda. Imposible. Imposible talagang mamatay sa atake sa puso si Ma'am. Sabi ni Mang Kiko, ang boses ay nanginginig. Nagpa-check up lang siya nung 1 linggo. Sabi ni Dr. Sandoval, malakas pa raw sa kalabaw ang puso niya. Kaya nga po Mang Kiko, halos maiyak na sabi ni Maria. At yung doktor na kasama ni Ma'am Juliana, hindi po siya si Dr. Sandoval, iba po. Napaisip ng malalim si Mang Kiko, tumingin ito sa kawalan. Pilit na may inaalala. Yung doktor na yun. Bulong nito sa sarili. Itim ang buhok, matangkad, seryoso ang mukha. Biglang nanlaki ang mga mata nito. Teka, pamilyar ang mukha niya. Parang nakita ko na siya sa isang brochure sa kotse ni Ma'am Carmen. Isang brochure ng isang klinika sa labas ng syudad. Napatingin si Maria kay Mang Kiko, isang bagong pag-asa ang sumisibol sa kanyang puso. Klinika po. Anong klaseng klinika? Umiling si Mang Kiko. Hindi ko matandaan, Hija. Pero kung makikita natin ulit yung brochure na yon, baka yun na ang simula. Isang plano ang nabuo sa kanilang isipan. Isang delikadong plano. Kailangan nating bumalik sa mansyon, Mang Kiko. Determinadong sabi ni Maria. Kinahapunan kinabukasan, habang abala ang lahat, sa pag-aasikaso ng mga bisitang nakikiramay pa rin, sinimulan ni na Maria at Mang Kiko ang kanilang plano. Alam nila na ito na marahil ang nag-iisa nilang pagkakataon. Naiwan si Mang Kiko sa labas ng bakod para magbantay, habang si Maria, gamit ang daan sa likuran na kabisado niya, ay maingat na pumasok muli sa teritoryo ng mga Divilla. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang bawat ugong ng hangin ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Diretso siya sa garahe. Ang sasakyan ni Doña Carmen ay naroon pa, natatatakpan ng alikabok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito na hindi nakalock. Ang amoy ng leather at ng pabango ng kanyang amo ay sumalubong sa kanya at saglit siyang napapikit. Hinalughog niya ang bawat sulok ng sasakyan, ang glove compartment, ang mga bulsa sa likod ng upuan, ang ilalim ng mga carpet. Ngunit wala siyang makitang brochure. Tanging mga lumang resibo at ilang piraso ng tissue paper lang ang nandoon. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Paano kung nagkamali lang si Mang Kiko? Paano kung wala naman talagang brochure? Nang akma na siyang aalis, may naalala siya. Si Doña Carmen, kapag may mga importanteng papeles, ay hindi ito iniiwan sa sasakyan. Palagi niya itong dinadala sa kanyang personal na opisina. Isang delikadong desisyon, pero kailangan niyang subukan. Maingat siyang pumasok sa loob ng mansyon. Tahimik ang pasilyo. Marahil ay nasa sala ang lahat.
Mabilis ngunit walang ingay siyang umakyat sa pangalawang palapag at pumasok sa opisina ni Doña Carmen. Ang silid ay eksakto pa rin tulad ng huli niyang makita. Maayos, malinis at solemne. Sinimulan niyang maghanap sa ibabaw ng mesa, sa mga drawer, ngunit wala. Tanging mga papeles lang ng negosyo ang nandoon. Nanghihina na, sumandal siya sa isang malaking estante ng libro. Napansin niya ang isang pamilyar na kwaderno na nakapatong sa isang mesa sa gilid. Ang lumang kwaderno kung saan isinusulat ni Doña Carmen ang lahat. Mga resipe, mga tula, at kung minsan, mga importanteng paalala. Binuklat niya ito. Sa mga huling pahina, nakita niya ang isang sulat kamay na listahan ng mga numero. Walang paliwanag, ngunit sa ilalim nito, may isang pangungusap. Para sa kinabukasan mo, Fernando, kung ako'y mawala sa paraang hindi tama. Hindi niya ito naintindihan. Sa pagmamadali, aksidente niyang nabangga ang isang maliit na florera sa gilid ng estante. Nahulog ito at nabasag. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nataranta siya. Ngunit sa kanyang pagyuko para pulutin ang mga bubog, may napansin siyang kakaiba sa likod ng estante. May isang manipis na siwang na hindi dapat naroroon. Tinulak niya ang estante ng buong lakas. Mabigat ito, ngunit dahil sa adrenaline, nagawa niyang iusog ito ng kaunti. Sa likod nito, bumungad sa kanya ang isang bakal na pinto ng isang safety deposit box na nakatago sa pader. Mayroon itong numeric keypad. Bigla niyang naalala ang kwaderno. Ang listahan ng mga numero, kinuha niya ito at tiningnan. Ito kaya ang kombinasyon, ngunit napakaraming numero. Alin dito ang gagamitin niya? Napatitig siya sa pangungusap. Para sa kinabukasan mo, Fernando. Kinabukasan, hinaharap, birthday. Biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay na madalas sabihin ni Doña Carmen na ang kaarawan ni Fernando ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatype ang petsa ng kaarawan ni Fernando. 0815. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig niya. Bumukas ang pinto ng vault. Ang puso ni Maria ay dumadagundong. Sa loob, wala masyadong laman. Tanging isang makapal na brown envelope lang. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, naroon ang isang dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang, "Huling habilin at testamento." Hindi ito ang testamentong binasa ng abogado nila kanina. Iba ito. Mas bago. Sinimulan niyang basahin ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang nababasa niya. Nakasulat doon na kung si Doña Carmen ay mamamatay dahil sa natural na kadahilanan, lahat ng kanyang yaman ay mapupunta kay Fernando. Ngunit, at ito ang pinakamahalagang bahagi, kung ang kanyang pagkamatay ay mapapatunayang kahina-hinala o resulta ng isang krimen, ang buong kayamanan niya ay automatikong ililipat sa iba't ibang charity foundation na pinili niya. Tanging isang maliit na buwan ng allowance lang ang matitira para kay Fernando. Sapat lang para mabuhay ng simple. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang nila kailangang mamatay si Doña Carmen. Kailangan nilang mamatay ito sa paraang mukhang natural. Kailangan nila ng isang malinis na death certificate. Dahil kung hindi, mawawala sa kanila ang lahat. Ito ang dahilan. Ito ang motibo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng testamento. Nang matapos, dahan-dahan niyang isinara ang vault at ibinalik ang estante sa dati nitong pwesto. Kailangan na niyang umalis. Ngunit pagtalikod niya, halos mapatili siya sa gulat. Ang ilaw sa opisina ay biglang bumukas. Nakatayo sa may pintuan si Juliana. Nakapameywang ito at sa kanyang mga labi ay may isang nangiting demonyo. Hawak nito sa isang kamay ang isang folder. "Naghahanap ka nito, Maria?" Tanong ni Juliana. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itinaas nito ang folder.
Sa takip, nakasulat ang mga salitang medical records, Carmen de Villa. Isang kumpletong set ng pekeng medical records, patuloy ni Juliana. Dahan-dahang naglalakad palapit. Patunay na may sakit sa puso ang biyenan ko. Patunay na natural ang pagkamatay niya. At patunay na ikaw ay isang sinungaling na baliw. Bumalik si Fernando sa mansyon matapos makipag-usap sa abogado ng pamilya. Mabigat ang kanyang ulo at lito ang kanyang isipan. Ang text message na natanggap niya ay hindi maalis sa kanyang utak. Alam ko ang ginawa ninyo. Sino ang nagpadala noon? At ano ang ibig sabihin nito? Pagpasok niya sa kanilang silid, nadatnan niya si Juliana na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Ngunit ang kalmadong anyo nito ay biglang napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon nang makita siya. "Fernando, mabutit dumating ka na," sabi nito. Lumapit at hinawakan ng kanyang braso. "May problema tayo." Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto at itinulak ng 2 security guard papasok si Maria. Ang damit ni Maria ay may bahid ng dumi at ang mukha niya ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding determinasyon. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Fernando, na patingin mula kay Maria papunta kay Juliana. "Nahuli ko siya sa opisina ni Mama." Seryosong sabi ni Juliana. Naghahalongkat, naghahanap ng kung anong mapapakinabangan niya. "Hindi totoo yan," sigaw ni Maria. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga guard. "Sir Fernando, pakinggan niyo po ako. May nakita po ako. Isang sikretong testamento. Yung tungkol sa..." "Testamento?" Putol ni Juliana. Sabay tawa ng mapakla. Lumapit ito kay Maria at kinuha mula sa kamay nito ang isang piraso ng papel na lukot-lukot. Isang kopya ng testamentong kinunan ni Maria ng litrato at na-print sa isang maliit na computer shop kanina. "Ito ba ang sinasabi mo?" tanong ni Juliana. Sa harap nilang lahat, dahan-dahan itong pinunit ang papel sa maliliit na piraso. Isang pekeng dokumento na gawa-gawa mo lang para guluhin ang isip ng asawa ko. "Hindi yan peke," giit ni Maria. "Totoo yun. Plinano ninyo ang lahat dahil sa testamentong yun." Tumingin si Juliana kay Fernando. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng luha. Isang napakagaling na aktres. "Tingnan mo, Fernando. Tingnan mo ang ginagawa niya sa tin. Gusto niyang sirain tayo. Gusto niyang kunin ang lahat ng para sa'yo. Lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo." Hinawakan ni Juliana ang folder na dala niya kanina at iniabot ito kay Fernando. "Basahin mo to." Nanginginig ang mga kamay ni Fernando habang binubuksan ang folder. Sa loob, naroon ang mga medical records, mga resulta ng laboratorio, mga ECG. Lahat ay nagpapatunay na si Doña Carmen ay may malubhang congestive heart failure. May pirma pa ng isang doktor na hindi niya kilala. "Sino ang doktor na to?" tanong din niya. Ang boses ay halos pabulong. "Isang espesyalista, tulad ng sinabi ko sa'yo," sagot ni Juliana. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Tinago ni Mama ang sakit niya dahil ayaw niyang mag-alala tayo. Ayaw niyang maging pabigat. At itong si Maria, ginagamit niya ang kalungkutan natin para sa sarili niyang interes. Humarap si Juliana kay Maria. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. "Bakit, Maria? Bakit mo ginagawa to sa amin? Hindi ba't napakabuti namin sa'yo? Itinuring ka naming pamilya. Ganito pa ang isusukli mo?" Natahimik si Fernando. Ang kanyang isipan ay isang magulong digmaan. Sa isang panig, naroon ang mga taon ng katapatan at kabaitan ni Maria. Sa kabilang panig, naroon ang ebidensya sa kanyang mga kamay, ang mga lohikal na paliwanag ni Juliana, at ang sarili niyang pagkukulang sa ina. Mas madaling paniwalaan na nagkasakit ang kanyang ina kaysa isipin na may isang masamang krimen na nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mas madaling tanggapin ang kasinungalingan. At higit sa lahat,
Bumalik na naman ang alaala ng aksidente, ang pagkakasala, ang utang na loob. Muling nagsalita si Juliana. Ang boses ay isang desperadong bulong na para lang sa kanya. Ako lang ang nagmamahal sa'yo ng totoo, Fernando. Kahit ang nanay mo, ginamit lang ang pera para kontrolin ka, para hindi mo makalimutan ang kasalanan mo. Pero ako, tatanggapin kita kahit ano ka pa. Protektahan mo naman ako. Protektahan mo ang pamilya natin. Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa anumang natitirang pagdududa sa kanyang isipan. Ang galit niya ay bumaling kay Maria, ang taong naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Ang taong nagpilit sa kanyang harapin ang mga katotohanang ayaw niyang harapin. Tumingin siya kay Maria, ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon. Bakit, Maria? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Mama para sa'yo? Sir, maniwala po kayo sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Maria. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na niya ito pinakinggan. Ang nakikita na lang niya ay isang traidor. Isang taong sumisira sa kapayapaan na pilit niyang binubuo. Patawarin mo ako, Maria, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pero kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang numero ng presinto ng pulisya. Sa bawat pagpindot niya sa numero, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Pinindot niya ang call button. Ang tunog ng sirena ng pulis ay papalapit ng papalapit. Bawat segundo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Maria. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang lalaking kaharap niya, ang anak ng taong gusto niyang iligtas, ang siya mismong nagkakanulo sa kanya. Sir Fernando, pakiusap po. Huling pagmamakaawa niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pighati. Ngunit si Fernando ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa malayo, tila ayaw masaksihan ang resulta ng kanyang ginawang desisyon. Si Juliana naman ay nakatayo sa tabi nito. Ang kamay ay nakahawak sa braso ng asawa. Isang larawan ng isang asawang nagbibigay suporta. Ngunit para kay Maria, ito ay larawan ng isang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. Dumating ang dalawang pulis. Kinausap sila ni Juliana sa labas ng silid. Narinig ni Maria ang mga pira-pirasong salita. Pagnanakaw, pinagkakatiwalaan, trauma. Isang perpektong kwento ang nabubuo. Pumasok muli ang mga pulis kasama si Juliana. Miss, kailangan ka naming isama sa presinto para sa ilang katanungan, sabi ng isang pulis sa kanya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Pero wala po akong kasalanan, giit ni Maria. Yun nga ang aalamin natin sa presinto, sagot ng pulis. Biglang nagsalita si Juliana. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring lungkot. Teka, sandali. Ngayon ko lang napansin. Naglakad ito papunta sa kanyang aparador ng alahas. Binuksan niya ito at nagkunwaring may hinahanap. Nasaan na? Nasaan na yung kwintas na binigay sa akin ni Mama? Tumingin ito sa mga pulis. Isang kwintas na may diamante. Regalo pa sa akin ni Mama noong kasal namin. Nawawala. Ang mga mata ng lahat ay bumaling kay Maria. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa pagkabigla. Hindi. Wala po akong kinuha. Ganoon ba? Sabi ni Juliana. Ang mga mata ay nanlilisik. Kung wala kang tinatago, papayag kang kapkapan ka ng mga pulis, hindi ba? Bago pa man makasagot si Maria, ang isang babaeng pulis ay lumapit na sa kanya. Kinapkapan siya nito. Ang kanyang mga bulsa, ang kanyang baywang. Walang nakita. Nakahinga ng maluwag si Maria, ngunit sandali lang iyon. Teka, ano itong nasa likod ng bulsa mo? Tanong ng pulis. May kinuha ang pulis mula sa maliit at halos hindi ginagamit na bulsa sa likod ng kanyang uniforme. Itinaas niya ito. Sa ilalim ng ilaw ng silid, kumislap ang isang kwintas
na may napakagandang diamante. Huminto ang mundo ni Maria. Naalala niya ang sandali ng pagtatalo nila kanina ni Juliana sa opisina. Ang paghawak nito sa kanyang braso, ang pagkakalapit nila. Sa sandaling iyon, habang abala siya sa pagtatanggol sa sarili, walang kamalay-malay na inilagay na pala ni Juliana ang kwintas sa kanyang bulsa. Isang perpektong bitag. "Nakita niyo na." Umiiyak na, sabi ni Juliana. "Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa amin." "Hindi akin yan. Siya ang naglagay niyan." Desperadong sigaw ni Maria, itinuturo si Juliana, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay naroon na, kumikinang sa kamay ng pulis. "Sir Fernando?" Huling tawag niya sa pangalan nito, umaasa sa isang katiting na awa. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Fernando. Nakita ni Maria ang sakit sa mga mata nito, ang pagkalito, ang pagsisisi. Ngunit sa huli, ang nakita niya ay pagtalikod. "Siya nga po," mahinang sabi ni Fernando sa pulis. "Kinuha niya. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong." Naramdaman ni Maria ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tunog ng kanyang pagkabigo. Habang hinihila siya palabas ng silid ng mansyon, wala na siyang ibang naramdaman kundi ang matinding panlalamig. Pagdaan nila sa hardin, sa isang saglit, nahagip ng kanyang tingin ang isang anino sa likod ng malaking puno ng akasya sa labas ng bakod. Si Mang Kiko. Nakatingin ito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Tiningnan siya ni Maria. Sa kabila ng mga luhang walang tigil sa pag-agos, dahan-dahan siyang umiling. Isang senyas, huwag kang lalabas. Huwag kang magpapakita. Delikado. Naintindihan ni Mang Kiko na natili itong nakatago sa dilim. Nang isakay siya sa sasakyan ng pulis, sumandal siya sa bintana at tiningnan ang mansyon sa huling pagkakataon. Isang malaki at magandang bahay na puno ng kasinungalingan. Isang pamilyang perpekto sa paningin ng iba, ngunit bulok sa loob. Nawala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kalayaan. At higit sa lahat, ang pag-asa na maililigtas niya si Doña Carmen. "Patawad, Ma'am Carmen." Bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi na marinig. "Nabigo po kita." Isinara niya ang kanyang mga mata habang ang sasakyan ng pulis ay papalayo. Dala-dala siya patungo sa isang madilim at walang katiyakang kinabukasan. Pagkaalis ng sasakyan ng pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Pinauwi na ni Juliana ang mga natitirang bisita. Tanging sila na lang ni Fernando ang naiwan sa malawak na sala. Umupo si Juliana sa sofa, nagbuhos ng isang baso ng mamahaling red wine at huminga ng malalim na tila nabunutan ng isang malaking tinik. Sa wakas, sabi nito, natapos din ang problema. Ngunit para kay Fernando, hindi tapos. Nagsisimula pa lang, hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin kung saan huling dumaan si Maria. Ang imahe ng mga mata nitong puno ng sakit at pagkabigo ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang paraan ng pag-iling nito, ang pagtanggap sa sinapit. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong may kasalanan. Iyon ang mga mata ng isang taong isinuko na ang laban. "Hindi ka ba iinom?" tanong ni Juliana. Napansin ang kanyang pananahimik. "Hindi ako nauuhaw." Malamig niyang sagot. Naramdaman ni Fernando ang isang malaking pagkakamali. Isang kabigatan sa kanyang dibdib na hindi kayang pawiin ng kahit anong alak. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang kanyang pamilya. Pinaniwalaan niya ang kanyang asawa. Ngunit bakit parang siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento? Sa mga sumunod na oras, napansin niya ang mga kilos ni Juliana. Imbes na magluksa o magpahinga, naging abala ito. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. "Hello? Ako to."
sabi ni Juliana sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ni Fernando mula sa kinaroroonan. Oo, ayos na. Wala nang sagabal. Oo, siguraduhin mong hindi siya magigising hanggat hindi ko napipirmahan lahat. Bukas na bukas, pupunta ako dyan para ayusin ang mga papeles. Papeles? Anong papeles? Pagkababa ng telepono, kinuha naman nito ang isang briefcase at inilabas ang isang salansan ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, stock certificates, bank documents, ang lahat ng ari-arian ni Doña Carmen. Sinimulan nitong pag-aralan ang mga ito, isa-isa. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang nagluluksa, kundi mukha ng isang negosyanteng malapit ng magsara ng isang malaking deal. Ang pagdududa sa puso ni Fernando ay unti-unting lumaki, nagiging isang halimaw na sumisira sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Nagpaalam si Juliana na maliligo muna. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Fernando. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, mabilis niyang kinuha ang cellphone ni Juliana na naiwan sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Buti na lang. At alam niya ang password. Tiningnan niya ang call log. Ang huling numero na tinawagan nito ay hindi nakasave na pangalan. Ngunit nakita niya ang maraming naunang tawag sa numerong iyon. Sa ilalim ng contact, nakalagay ang pangalang Klinika. Nag-scroll pa siya pababa. Sa mga text messages, nakita niya ang isang mensahe mula sa klinika na naglalaman ng isang address. Isang address sa isang liblib na lugar sa Karatigbayan. Parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Ang address na yon, pamilyar. Binitiwan niya ang cellphone at tumakbo papunta sa opisina ng kanyang ina. Ang lugar kung saan nahuli si Maria. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Hanggang sa mahagip nito ang isang maliit na brochure na nakasiksik sa gilid ng mesa. Marahil ay nalaglag ito nang magkainitan sila kanina. Kinuha niya ito. Ito ay brochure ng isang exclusive wellness and long-term care facility. Isang magandang pangalan para sa isang lugar na mukhang mamahalin. At sa ibaba ng brochure, nakasulat ang address. Ang parehong address na nasa text message sa cellphone ni Juliana. Napahawak si Fernando sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang klinika, ang pekeng medical records, ang mga dokumento ng ari-arian. Ang tawag ni Juliana na siguraduhin mong hindi siya magigising. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakasama. Hindi nagkasakit ang kanyang ina. Hindi namatay ang kanyang ina. Buhay ito. At nasa panganib. Dahil sa kanya, dahil sa katangahan niya. Maria, bulong niya sa hangin. Tama ka. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang panghihina. Galit sa sarili, galit kay Juliana. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan mula sa drawer. Walang lingon-likod, tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan, at palabas ng mansyon. Narinig niya ang sigaw ni Juliana mula sa banyo. Fernando, saan ka pupunta? Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang address, ang klinika, at ang kanyang inang kailangan siyang iligtas mula sa halimaw na pinakasalan niya. Ang malamig na semento ng sahig ng selda ang naging higaan ni Maria ng gabing iyon. Hindi siya natulog. Ang bawat minuto ay tila isang oras, puno ng pagsisisi at pag-aalala para kay Doña Carmen. Kinaumagahan, nagulat siya nang tawagin ng isang pulis ang kanyang pangalan. Reyes Maria, may nagpiyansa sa'yo. Hindi siya makapaniwala. Sino? Paglabas niya, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Mang Kiko. Ang mga mata nito ay namumugto sa pag-aalala. Hija, ayos ka lang ba? Mang Kiko, paano po? Naluluhang tanong ni Maria. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko sa pagre-retiro. Simpleng sagot ng matanda. Hindi habang buhay ang pera.
Pero ang utang na loob natin kay Ma'am Carmen, habang buhay ayon. Halika na, wala tayong oras. Habang nasa loob sila ng tricycle, ikinuwento ni Mang Kiko ang lahat. Matapos makita si Maria na dinadala ng mga pulis, hindi siya umalis. Nagtago siya at nagmatsyag. Nakita niya ang pag-alis ni Fernando sakay ng kotse nito, mukhang nagmamadali at balisa. Sinundan niya ito. Ang sasakyan ni Fernando ay huminto sa tapat ng isang klinika sa labas ng bayan. Ang parehong klinika na nasa isip nila. Doon siya dinala, sigurado ako. Sabi ni Mang Kiko, ang boses ay puno ng determinasyon. Isang bagong lakas ang bumuhay sa nanlulumong katawan ni Maria. May pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Pagdating nila sa address, bumungad sa kanila ang isang mataas na pader at isang bakal na gate. St. Jude Wellness Clinic ang nakasulat sa isang maliit na karatula. Mukha itong disente sa labas, ngunit para kay Maria, mukha itong kulungan. Anong gagawin natin? Tanong ni Mang Kiko. Gagawin natin ang tama, sabi ni Maria. Walang takot silang lumapit sa gate at nag-doorbell. Isang guard ang nagbukas. Anong kailangan nila? May pasyente po kami dito. Si Carmen de Villa, bibisitahin lang po namin. Matapang na sabi ni Maria. Tiningnan sila ng guard mula ulo hanggang paa. Wala sa listahan. Hindi kayo pwedeng pumasok. Nang akma nitong isasara ang gate, biglang may isang malakas na busina ang narinig nila. Isang itim na kotse ang humarurot at biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas si Fernando. Ang mukha ni Fernando ay pinaghalong galit, pag-aalala at desperasyon. Tiningnan niya si Maria. Sa mga mata nito, nakita ni Maria ang pagsisisi. Maria, tama ka, sabi lang nito. Kasabay noon, isa pang sasakyan ang dumating. Isang puting SUV. Bumaba mula rito si Juliana. Ang mukha niya ay kalmado. Ngunit nang makita silang tatlo na magkakasama, si Maria, si Mang Kiko, at ang sarili niyang asawa, ang kanyang kalmadong maskara ay gumuho at napalitan ng purong pagkasuklam. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Sigaw ni Juliana. Tapos na ang laro mo, Juliana. Sigaw pabalik ni Fernando. Nasaan ang nanay ko? Wala siya dito. Nababaliw ka na ba? Hindi na sila pinansin ni Fernando. Hinarap nito ang guard. Buksan mo tong gate o sisirain ko ito. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Maria ang pagkakataon. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang gate. Mabilis siyang lumusot at tumakbo papasok sa loob ng compound. Maria! Narinig niyang sigaw ni Mang Kiko. Hulihin niyo siya! Utos ni Juliana sa mga guard. Tumakbo si Maria sa loob ng gusali. Isang nurse ang sumalubong sa kanya. Saan ang kwarto ni Carmen de Villa? Hingal na tanong ni Maria. Bawal po kayo dito? Hindi niya pinansin ang nurse. Tiningnan niya ang mga pinto sa pasilyo. Room 201, 202, 203. Sa dulo ng pasilyo nakita niya ang isang pinto na may nakalagay na private room, no visitors. Doon siya tumakbo. Pilit niyang pinihit ang seradura, ngunit nakalak ito. Sinipa niya sinuntok, pero masyadong matibay. Kasunod niya, dumating si Fernando na nakikipagbuno sa dalawang guard. Sa likod nila ay si Juliana na sumisigaw. Subukan ninyong buksan yan at idedemanda ko kayong lahat. Banta ni Juliana. Sa wakas, nakawala si Fernando sa mga guard. Buong lakas niyang sinipa ang pinto. Isang beses, dalawa. Sa pangatlong sipa, bumigay ang kahoy at bumukas ang pinto. Ang unang nakita ni Maria ay ang isang kama at sa ibabaw nito, nakahiga ang isang payat na katawan na papalibutan ng mga tubo at aparato. Si Doña Carmen, maputla ito at walang malay, ngunit humihinga. Buhay. Ma'am, naiiyak na bulong ni Maria. Napaluhod si Fernando sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ng ina at nagsimulang humagulgol. Nakatayo si Juliana sa may pinto. Ang muka ay puno ng galit sa pagkabigo. Ngumisi ito. Oo, ginawa ko. At ano ngayon?
Anong patunay ninyo? Salita ng isang katulong laban sa salita ko? Tumingin ito kay Fernando. At ikaw, isa kang hangal. Dahil sa ginawa mong to, mawawala sa tinang lahat. Nararapat sa akin to. Hindi sa isang matandang hukluban na kahit kailan ay hindi ako tinanggap bilang pamilya. Isang bagong boses ang bumasag sa tensyon. Hindi pa tayo tapos, Juliana. Lumingon silang lahat. Nakatayo sa tabi ni Juliana ang doktor na kasama niya noon sa mansyon. Ang doktor na nagpanggap na tumitingin kay Doña Carmen. May hawak itong isang maliit na digital recorder. Ano? Anong ibig sabihin nito, Dr. Perez? Naguguluhang tanong ni Juliana. Kakampi kita, hindi ba? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Ang pagkakamali mo ay ang isipin na ang lahat ay nabibili ng pera. Nakatitig si Fernando kay Dr. Perez, ang lalaking inakala niyang kasabwat ni Juliana sa karumal-dumal na planong ito. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ng doktor ay hindi ekspresyon ng isang taong natatakot dahil nabisto. Ito ay ekspresyon ng isang taong matagal nang naghintay para sa sandaling ito. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Juliana. Binayaran kita. Malaki ang ibinayad ko sa'yo. Oo, tinanggap ko ang pera mo. Kalmadong sagot ni Dr. Perez. Ginamit ko yon para bayaran ang mga utang sa ospital ng isang taong sinira mo ang buhay. Isang taong minahal ka ng tapat pero tinalikuran mo na parang basura. Nagbago ang kulay ng mukha ni Juliana. Mula sa pagiging galit, napalitan ito ng pagkabigla at takot. Tila may naalala itong isang multo mula sa nakaraan. Hindi maari, pabulong niyang sabi. Naaalala mo ba si Marco? Tanong ng doktor. Ang boses ay dahan-dahang tumitigas. Ang binatang engineer na handang ibigay ang lahat para sa'yo? Ang lalaking iniwan mo noong makilala mo ang tagapagmana ng mga Divilla? Ang lalaking nagkasakit sa puso dahil sa sobrang depresyon matapos mo siyang lokohin? Napahakbang paatras si Juliana, napasandal sa pader. Ako ang ama niya. Pagpapatuloy ni Dr. Perez, ang boses ay puno ng pait. At sa loob ng maraming taon, pinanood kong unti-unting mamatay ang anak ko dahil sa'yo. Kaya nang malaman kong naghahanap ka ng doktor, nagagawa ng isang maruming trabaho, nagpresinta ako. Ito na ang pagkakataon kong isukli ang lahat ng sakit na idinulot mo sa pamilya ko. Itinaas ni Dr. Perez ang digital recorder. Lahat ng pag-uusap natin, Juliana. Mula sa pagplano ng pagkidnap sa biyanan mo, sa pagpeke ng death certificate, hanggang sa pag-utos mo sa akin kanina na siguraduhin hindi siya magigising. Lahat yan, naka-record. Pinindot niya ang play. Biglang umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Juliana, malinaw at hindi maikakaila. Siguraduhin mong hindi siya magigising hanggat hindi ko napipirmahan lahat. Kailangan mo kang natural. Isang atake sa puso. Walang dapat magduda. Bayaran mo ang mga nurse. Patahimikin mo ang lahat. Para itong isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang bawat salita ay isang ebidensyang bumaon kay Juliana sa mas malalim na hukay. Hindi! Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Desperadong sigaw ni Juliana. Ngunit huli na ang lahat. Sa may pintuan, pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Mang Kiko na siyang tumawag sa kanila habang nagkakagulo sa labas. Nang makita ni Juliana ang mga pulis, ang lahat ng tapang niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong sindak. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Juliana Divilla, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at attempted murder, sabi ng isang pulis habang pinupusasan siya. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ako. Fernando, tulungan mo ako. Fernando! Sigaw niya, nagpupumiglas na parang isang hayop na nasukol. Ngunit si Fernando ay hindi kumilos. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang pagguho ng mundo ng babaeng minsan niyang minahal. Wala siyang naramdamang awa. Tanging galit at pandidiri.
galit sa ginawa nito at pandidiri sa sarili dahil nagpaloko siya. Habang kinakaladkad si Juliana palabas, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng pagbabanta. Magbabayad kayong lahat! Nang mawala na sila, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lumapit si Dr. Perez kay Fernando. Patawarin mo ako sa ginawa kong panlilinlang, sabi nito. Ngunit ito lang ang paraan para mabigyan ng hustisya ang anak ko at mailigtas ang ina mo. Inabot nito ang recorder kay Fernando. Gamitin mo to. Tumangulang si Fernando, hindi makapagsalita. Naiwan silang tatlo sa silid. Siya, si Maria, at ang kanyang ina na mahimbing pa ring natutulog, hindi alam ang digmaang naganap para sa kanya. Tumingin si Fernando kay Maria. Nakatayo ito sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Ang babaeng ito, isang simpleng katulong, ay nagpakita ng katapangan na hindi niya kailanman nakita sa sarili niya. Ipinaglaban nito ang kanyang ina habang siya ay nagbubulag-bulagan. Lumuhod si Fernando sa tabi ng Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Malamig ito, ngunit may pulso. Isang patunay na may pag-asa pa. Mama, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Patawarin mo po ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi ko pagprotekta sa'yo. Patawad, Mama. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kamay na hawak niya. Dahan-dahang iminulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin nito, ngunit ang una nitong nakita ay ang umiiyak na mukha ng kanyang nag-iisang anak. Ilang linggo na ang lumipas. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa hardin ng mansyon ng mga De Villa. Ngunit ngayon, ang liwanag ay tila umaabot na hanggang sa loob ng bahay. Wala na ang mabigat at madilim na enerhiya na dating bumabalot dito. Nasa korte na ang kaso ni Juliana. Sa tulong ng testimonya ni Dr. Perez, ng audio recording, at ng pag-amin mismo ng ilang mga nurse sa klinika, nahaharap siya sa isang mahabang sentensya sa kulungan. Ang kanyang kasikatan at kayamanan ay walang nagawa para iligtas siya sa batas. Si Doña Carmen ay unti-unti nang bumabalik ang lakas. Nakaupo ito ngayon sa kanyang paboritong upuan sa hardin, nakabalot sa isang malambot na kumot, habang binabasahan siya ni Maria ng isang libro. Sa mga unang araw pagkatapos niyang magising, tahimik lang si Doña Carmen. Tila pinoproseso pa ng kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Maria ang pagbabalik ng dati nitong sigla. Ang pinakamalaking pagbabago ay na kay Fernando. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa kumpanya, umuuwi ito ng maaga. Hindi na ito nagkukulong sa opisina o naglalasing. Ang buong oras niya ay inilalaan niya sa kanyang ina. Kinakausap niya ito, kinakamusta, at kung minsan, tahimik lang na nakaupo sa tabi nito, na tila sa kanyang presensya lang ay sapat na para humingi ng tawad. Isang hapon, habang nag-iisa sila sa sala, narinig ni Maria ang pag-uusap ng mag-ina. Ma, sabi ni Fernando, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Halos mawala ka dahil sa akin. Dahil sa pagiging mahina ko. Hinawakan ni Doña Carmen ang kamay ng anak. Isang maliit at mahinang nanggiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang mahalaga, Fernando, ay natuto ka. Ang bawat tao ay nagkakamali. Ang pagkakaiba lang ay kung paano tayo babangon mula sa pagkakamaling iyon. Pero ang aksidente noon, yun ang simula ng lahat. Dahil doon, naramdaman ko na hawak niyo ako sa leeg. Na kontrolado niyo ako at yun ang ginamit ni Juliana laban sa atin. Umiling si Doña Carmen. Hindi kita kinontrol, anak. Tinulungan kita. Ngunit ang pagkakasala na naramdaman mo, sa'yo yun nanggaling. Hindi mo pinatawad ang sarili mo, kaya hinayaan mong gamitin yun ng iba laban sa'yo.
Ngayon, panahon na para patawarin mo ang sarili mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Fernando. Mahal kita, ma. Mahal din kita, anak ko. Sagot ni Doña Carmen. Anak pa rin kita. Nakatayo sa may pintuan. Tahimik na pinunasan ni Maria ang sarili niyang luha. Iyon ang sandaling alam niyang tuluyan ng maghihilom ang lahat. Kinabukasan, kinausap siya ng masinsinan ni Doña Carmen. Maria, sabi nito, bumalik ka na sa probinsya. Hindi kita pinapaalis. Mabilis nitong dugtong nang makita ang gulat sa mukha ni Maria. Gusto kong sunduin mo ang kapatid mo. Dito na kayo titira sa mansyon. Mag-aaral siya sa Maynila. At ikaw, hindi na kita ituturing na katulong. Ma'am, mula ngayon, isa ka nang kasama sa bahay. Isang kaibigan. Isang pamilya. Sabi ni Doña Carmen, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko kayang bayaran ng kahit anong halaga ang ginawa mo para sa akin. Ang katapatan mo ang nagligtas sa buhay ko. Hindi na napigilan ni Maria ang pag-iyak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan at kaya heto sila ngayon sa hardin, tinatangay ng malamig na hangin ng umaga. Isinara ni Maria ang libro. Gusto niyo po ba ng tsa, ma'am? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Doña Carmen. Ang ngiti nito ay abot hanggang sa mga mata. Carmen, tawagin mo akong Tita Carmen. Napangiti rin si Maria. Sige po, Tita Carmen. Dumating si Fernando. May dalang isang tray na may tsa at biskwit. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Dumating din si Mang Kiko na muling tinanggap bilang katiwala ng buong mansyon. Naupo silang apat sa hardin. 4 na taong pinagbuklod ng isang pagsubok. Isang amo, isang anak, isang driver, at isang katulong. Ngunit sa sandaling iyon, hindi yun ang kanilang mga titulo. Sila ay mga taong nagmamalasakitan sa isa't isa. Alam mo, Maria, sabi ni Doña Carmen habang nakatingin sa mga bulaklak, ang mga mansyon, alahas, at pera, lahat yan ay palamuti lang. Pwedeng mawala, pwedeng manakaw. Tumingin ito sa kanya at sa likod nito ay sina Fernando at Mang Kiko. Ngunit ang katapatan, ang pagmamahal at ang kabutihan ng puso, iyan ang tunay na yaman. Pagpapatuloy nito. At ikaw, Maria, ang pinakamayamang tao na kilala ko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Maria ang isang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nabibili, kundi natatagpuan sa pagmamahal at pagrespeto na ibinibigay at tinatanggap. Isang yaman na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang puso.